we bring you the freshest and most exciting updates from the heart of Timog Dos. Follow every step and success of this project. Timog Dos Updates. Sa unang dalawang flag ceremonies ngayong taon, pinangunahan ni na District Engineer Benedicto S. Amido at OIC Assistant District Engineer Santos H. Batalon Jr. at ang mga opisyal at kawani sa pagpapakita ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng pagsusuot ng makukulay at tradisyonal na kasuotang ASEAN at Filipiniana. Ang inisyatibong ito ay hindi lamang tungkol sa paraan ng pananamit. Ito ay nakatuon sa layuning alinsunod sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 16, Series of 2024 na nagtataguyod ng pagpapalhaga at respeto sa kultura. Tuwing unang Lunes ng buwan, isinusuot ng mga empleyado ang ASEAN-inspired outfits upang ipagdiriwang ang pagkakaisa at mayamang pamana ng rehiyon. Samantala, sa ikalawa at sa mga kasunod na Lunes ng buwan, binibigyang diin ang mahalagang tradisyon ng Filipiniana sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga klasikong kasuotan na sumasalamin sa ganda at dangal ng ating kultura. Noong Enero 7 lamang nakaranas ang lungsod ng Corondalan ng bigla ang pagbaha dulot ng malakas na ulan at pagkulog na nagdulot ng pagkaantala sa trapiko sa kabahaan ng Marble Macar Road at nakaapekto sa pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Bilang tugon, agarang kumilos ang DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office sa pamamagitan ng pag-mobilize sa kanilang maintenance section. Mahigpit nilang binantayan ang antas ng tubig sa Bolac Bridge upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista habang isinasagawa ang kanilang emergency declogging operations sa tulay at mga kalapit na kanal. Nilinis din ng mga debris catcher sa mga apektadong lugar upang maibalik at maayos na daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad, patuloy ang monitoring ng DPWH sa sitwasyon upang tugunan ang hamon ng masamang panahon. Hinihikayat ang mga residente na manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang road widening ng Surala Lake Cebu Maitom Road na nasa ilalim ng Contract ID 24MG0099 ay isang mahalagang proyektong pang-infrastruktura na naglalayong pausayin ang transportasyon sa rehiyon. Sa halagang 51,124,506.82, ang proyektong ito ay ipinapatupad ng IL by Construction Supply and Services. Nilalayon nitong tugunan ang lumalaking pangangailangan para sa mas maluwang na kalsada upang matiyak ang mas maayos na daloy ng trapiko at mas maayos na akses para sa mga residente at manlalakbay sa mahalagang rutang ito. So, mayong adlaw sa atong tanan, subong ari kita sa Banwasang Lake Cebu. Kag subong ari diri si Ma'am na kung diin aton interviewon patungkol kung anong iyang mahambal sa proyekto sang DPWH. Ma'am? Ang proyekto sang DPWH dako gid ang nabulig, ma'am, kay sa una nang rough road lang. Rough road lang sa una, tapos kabayo sa una, luta kaayo ba. Subong lain na subong kay na simentado na. Di na problema sa maski mag-ulan pwede ka lakat na hindi ka sa lusak. Galing sa gina-implementar subong under construction nga road widening. So long time na ginamon nga ginahulat, ma'am. No, kay actually sa pila na katuig na experience namon diri daw damo sa mga aksidente tungod sa daw naghibi na ang traffic ba, mostly sa morning kag afternoon after class. Sa time nga ikaw nagiman siya four lanes siya, buhay kag pagapuon naman ang lugar. So regarding sa impact niya is useful kag dako gid ang mga mapuslanon diri sa amon lugar sa Banwasang Lake Cebu.
Ang construction of Upper Muloy Road sa Barangay Muloy, Surala, South Cotabato na may contract ID na 24MG0107 ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagunlad ng reyon. Sa kabuuang halaga na 29,244,764.89 sentabo, ang proyektong ito ay pinatupad ng Gabelas Enterprises. Ang pagtatayo ng kalsadang ito ay magbibigay ng mahalagang access sa mga biliblib na lugar, mapapabuti ang koneksyon para sa lokal na komunidad, sumusuporta sa gawaing ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadali ng transportasyon ng mga kalakal at serbisyo. So sa subuang ari kita sa Purok Talisay, Barangay Muloy, Surala, South Cotabato. Subuang ari diri ang isa sa residente na kung diin aton pamangkuton kung ano ang epekto sang proyekto sang DPWH diri sa ila. Yan nga, ma'am. Sa amon dire, pasalamat kami kay may project sa DP nga ginatag sa amon. Kag daw nagbag-o na ang pangabuhi sang tao kay kung in case mag-ulan, nami ang paglakat going to Surala na ng lutakon ba ang dalan. Kag damo nga salamat sa DPWH sa inyong proyekto nga kami gintagaan sang chance nga diri ginbutang kag dako gid ang kalipay sa purok nga ini nga natagaan kami project. Who commanded us to help one another as Jesus bless this DPWS building with His presence and look kindly on all enter here. We ask this through Christ our Lord. The Lord be with you. And mighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Moments like this. I try to take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute, so that I can take it in. I stretch my hands out to the sky. We dance with monsters through the night.
you the freshest and most exciting updates from the heart of Timog Dos. Follow every step and success of this project. Timog Dos Updates.